Maligayang pagbabalik sa Mia Sofia Movie Recap. Ang ibubuod natin ngayon ay ang American action thriller movie na may pinamagatang Hunter Killer. So sit back, relax and enjoy the movie. Sa Arctic Ocean na malapit sa katubigan ng Russia, isang Russian submarine ang naglalayag sa ilalim ng karagatan na sinusundan ng US submarine, subalit biglang sumabog ang Russian submarine habang pinasabog din ang US submarine ng nakakubling Russian submarine sa mga yelo sa itaas dahilan ng paglubog nito. Naalarma ang Pentagon na pinamumunuan ni Rear Admiral John Fisk sa biglaang pagkawala ng US submarine matapos itong mawala ng komunikasyon. Kaagad niya itong ini-report sa nakakataas na si Admiral Charles Don Egan. Agaran inutos ng Admiral ang paghahanap gamit ang fast attack submarine, ngunit iminungkahe ni John sa Admiral na gamitin sa paghahanap ang Hunter Killer at meron siyang bagong itatalagang kapitan nito. Samantala, ito si Joe Glass ang bagong promote at hindi siya karaniwang commander. Siya ang naatasan ni John na maging bagong commander US Arkansas Hunter Killer. Sinundo siya ng helicopter habang nangangaso at dinala siya Fastlane Naval Base kung saan nakadaong ang US Arkansas na gagamitin sa operasyon. Makakasama niya sa paglalayag si XO ang kasalukuyang pangalawang kapitan ng US Arkansas. Armado ng malalakas na armas ang submarine bilang proteksyon nito kung sakaling makasagupa nila ang mga Russian. Bago sila umalis, nagpakilala muna si Captain Glass sa mga crew bilang bago nilang kapitan at sinabi niya ang misyon nila na hanapin ang kasamahan nilang nawawalang submarine sa katubigan ng Russia at baka lumubog na ito. Samantala sa Pentagon dumating si Jane Norquist, ang namumuno sa National Security Agency para makipagtulungan sa ahensya. Dahil sinusubaybayan niya ang galaw ng pinakamalaking naval base ng Russia na tinatawag na Polyarny, pakiramdam niya ay naghahanda ito sa gera dahil bago pa lang nawala ang US submarine ay patungo ang Russian President sa nasabing naval base. Humiling siya kay John na magpadala ng mga tauhan sa Polyarny upang magmatsyag sa galaw doon. Sa ibang eksena, isang team ng Navy SEAL ang nagsasanay na pinamumunuan ni Bill Beeman. Ang grupo nila ang napili ni John na ipadala sa Polyarny para mag-spy doon. Nagsimula ng maglayag ang Hunter Killer sa pamumuno ng kanilang bagong kapitan upang hanapin ang nawawalang US submarine. Sa Polyarny dumating ang Russian President na si Zakharin upang makipagpulong sa Ministry of Defense na si Durev. Patungo na rin sa nasabing naval base ang US Navy SEAL Team, samantala sa Kola Peninsula na sakop ng katubigan ng Russia kung saan huling nakita ang signal ng nawawalang US submarine. Nakarating na ang US Arkansas at agarang inutos ni Captain Glass na mag-deploy ng Seascan upang matukoy ang kinaroroonan ng nawawalang submarine. Nang makita nila ito, lumubog na ang submarine kung saan namatay ang higit sa 100 na mga crew nito. Napag-alaman din na tinamaan ito ng torpedo dahilan ng paglubog ng submarine kaya agarang inutos ni Captain Glass sa mga crew na humanda sa pakikipaglaban. Ngunit habang hinahanap nila ang kalaban na submarine ay inatake sila ng Russian submarine na nakatago sa ilalim ng mga yelo. Kaagad na inutos ni Captain Glass na maghulog ng decoy upang hindi sila mapunterya ng torpedo. Agad din silang nag-counter-attack gamit ang guided missile upang mahanap ang nagtatagong Russian submarine at matagumpay nila itong napasabog. Subalit ang pinakawalang torpedo ng Russian submarine ay patuloy pa rin silang tina-target at para makaligtas, naisip ni Captain Glass na bumaba sila sa pinakailalim ng dagat at lumapit sa lumubog na US submarine upang doon tumama ang mga torpedo. Nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan ngunit nag-alala si XO kung nagsimula ba sila ng gera laban sa Russia. Bigla naman sila nakarinig ng palatandaan na may naiwan pang buhay sa ilalim ng karagatan. Nang suriin nila ito gamit ang Seascan, nalaman nilang may iba pang Russian submarine na lumubog sa lugar. Napansin ni Captain Glass na mula sa bakas ng butas nito na nagmula sa loob ang pagsabog dahilan ng paglubog ng submarine. Agaran niyang ipinag-utos sa crew na sagipin ang nakaligtas sa nasabing Russian submarine ngunit hindi sang-ayon ang mga crew dahil nararapat daw ito sa kanila dahil sa pagpatay nila sa kanilang mga kasamahan. Ipinilit ni Captain Glass na iligtas ang mga ito dahil hindi naman talaga nila alam kung ano ang tunay na nangyari sa ilalim. Gusto muna ni XO na tumawag ng magre-rescue sa kanilang ngunit sinabi ni Captain Glass na baka patay na ang mga Russian bago pa dumating ang rescue kaya napilitan ang mga ito na sumunod sa utos. Gamit ang rescue vehicle, nailigtas nila ang mga marinong Russian na pinamumunuan ng kanilang kapitan na si Andropov. Idineklara sila ni Captain Glass na prisoner of war at pinahiwalay niya ang kapitan sa mga tauhan nito. Samantala sa Polyarny Command Center sa Russia,
Habang nakikipagpulong ang presidente sa Ministry of Defense ay napag-alaman ng presidente na pinalubog ng US submarine ang submarino nila. Gusto kaagad ni Durov na magpadala ng destroyer upang gumanti sa US submarine. Ngunit pinigilan siya ng presidente dahil kakausapin daw muna niya ang US President sa Washington. Sa Pentagon, nalaman din ni John ang nangyaring sagupaan ng mga submarine, kaya sinugod niya ang malakas na ulan upang ipaalam sa Admiral ang pangyayari. Inutos naman agad ng Admiral na maghanda na kaagad ng Carrier Battle Group, samantala ang US Navy SEAL na ipinadala sa Polyarny ay dumating na sa lugar. Naglungsad ang mga ito ng spy submarine drone na magmamatsyag sa nangyayari sa naval base kung saan napapanood din ito sa Pentagon at nalaman nila na naghahanda na ang Russia sa pakikipagdigma. Nagtataka naman ang Russian President kung bakit hindi niya makontak ang Washington pati na ang Moscow. Nakita niya sa daungan na papaalis ang isang Russian destroyer na kanyang ipinagtataka dahil wala naman siyang utos. Pumasok sa silid si Durov na may kasamang kasundaluhan kung saan nagdeklara ito ng kudeta sa presidente. Gusto ni Durov na makipaggera sa Amerika upang patunayan na malakas sila at palabasin niya sa lahat ng general na nasa pangangalaga niya ito at lahat ng sasabihin niya ay utos ng presidente. Dinala nila sa tabing dagat ang mga ito at pinagpapapatay ang lahat ng presidential security. Napanood naman sa Pentagon ang lahat ng nangyari at napag-alaman nila na may nangyayaring kudeta sa Polyarny. Agarang nakipagpulong ang mga opisyal sa US President para sa mga hakbang na gagawin sa nalalapit na kaguluhan. Gusto na ng Admiral na ialerto na ang bansa sa nalalapit na digmaan, ngunit iminungkahi ni John sa presidente na iligtas ang Russian President sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan na nakadeploy sa lugar upang mapigilan si Durov. Pumayag ang presidente na maghanda na sa pakikipagdigma at kasabay nito ay binigyan niya ng otorisasyon si John na isagawa ang pagliligtas sa presidente ng Russia. Sa submarine pinulong ni Captain Glass ang mga crew niya na inutusan sila ng mga nakakataas na pasukin ang Polyarny Naval Base. Ikinagulat ito ng mga crew dahil alam nila kung gaano ito kapanganib na pasukin at napakataas ng seguridad sa nasabing base at napapalibutan ito ng sea mines. Pinaliwanag ni Captain Glass ang nangyayari sa itaas at dahil kailangan nilang iligtas ang kanilang 4 na Navy SEALs sa lugar kasama ang Russian President, kinausap din ni Captain Glass ang Russian Captain tungkol sa paglubog ng submarine nito. Ipinakita niya ang litrato na nakuna nila sa lumubog na submarine niya, na mula sa loob ng submarino niya ang pagsabog. Naghinala siyang may traidor sa kanilang hanay. Sinabi niya ring may nangyayaring kudeta at kinumbinsi ang kapitan na makipagtulungan sa kanya para iligtas ang kanilang presidente na kasalukuyang bihag ng kanilang defense minister. Subalit tumanggi ang Russian captain dahil siya halos ang nag-train ng lahat ng marinong naroon. Pinangakuan naman ito ni Captain Glass na wala siyang balak makipagdigmaan sa mga tauhan niya. Ililigtas lang nila ang presidente niya upang mapigilan ang digmaan sa kanilang mga bansa. Kinagabihan sa Polyarny, nalaman ng tauhan ni Durov na may transmission signal na malapit lang sa kanila. Agad niyang inutos sa mga tauhan niya na suriin ito ngunit wala silang makitang tao sa lugar. Pinaulanan nila ng bala kung saan nagtatago ang mga Navy SEAL at umalis na rin kaagad. Tinamaan sa binti ang isang sundalo at sinabihan ni Beeman ang mga kasamahan na inutusan silang iligtas ang presidente ng Russia na bihag ngayon ng defense minister at susunduin sila ng US submarine. Samantala, sinimulan ng pasukin ng hunter-killer ang bahura ng Russian Naval Base. Biglang dumating ang Russian captain at handa nang makipagtulungan kay Captain Glass. Tutol na naman si XO sa plano ni Glass dahil makikita nito ang sistema na meron sila at sinabi maaari itong ma-court-martial sa ginawa niya. Sinabi ni Captain Glass kay XO na trabaho niyang mabuhay ito upang makapagtestigo ito sa kanya na ginawa niya lang yun para makaligtas sila. Nanahimik na ang mga ito at itinuro na ng Russian captain ang sekretong daan papasok sa Russian Naval Base ng ligtas. Nang makapasok na sila, tinanong ni Glass si XO kung ano ang maganda para sa kanya, ang maging tama o mabuhay. Sumagot si XO na nakahanda na siyang sumunod sa utos. Samantala, sinimulan ng pasukin ng Navy SEAL ang base para hanapin ang presidente at natagpuan nila ang isang presidential security na nakaligtas matapos itong ipapatay ni Durov. Sinabi ni Beeman ang utos sa kanila kaya nagkasundo ang mga ito na magtulungan na iligtas ang Russian president. Pinasok nila ang gusali kung saan nakakulong ang presidente ngunit silyado ang pintuan nito, kaya pinasabog nila ang pinto dahilan para maalarma ang lahat ng kasundaluhan. Agad nilang ilinigtas ang presidente at sinabi na tinulungan sila ng US Navy SEAL. Tinamaan ang isa sa Navy SEAL habang nakikipaglaban ito sa mga Russian soldier. Nang papatakas na sila ay nagpaiwan ang presidential security upang pigilan ang mga sundalo ni Durov.
ngunit nabaril siya ng mga ito. Tumakas na ang Navy SEAL kasama ang presidente gamit ang lubid pababa, pinasabog ng nasabing presidential security ang isang granada bago ito namatay upang mapigilan ang mga humahabol sa kanila. Hindi na rin kinaya ng isang Navy SEAL at tuluyan na itong namatay kaya wala na silang magawa kundi iwanan na ang kanilang kasamahan. Ipinadala na rin ni Captain Glass ang rescue vehicle habang patuloy naman nakikipaghabulan ang mga Navy SEAL kung saan tinamaan ang Russian president matapos silang paulanan ng bala. Inakala ni Beeman na yon na ang magiging katapusan nila hanggang sa ilinigtas sila ng kanilang sniper at halos maubos nito ang mga Russian soldier dahilan upang makatakas sila Beeman. Tumakbo sila sa pangpang kung saan doon lumutang ang rescue vehicle ngunit patuloy pa rin silang hinahabol ng mga natirang mga sundalo kaya nagpaiwan ang isang Navy SEAL para pigilan ang mga ito at nang maitakas ni Beeman ang presidente. Subalit pinaulanan siya ng bala kaya napilitan na itong sumunod kay Beeman. Tinamaan naman ito habang patakas at agaran niyang ikinamatay. Nang marating ni Beeman ang rescue, binalikan niya ang kasamahan, umalis na rin ang mga sundalo sa pag-aakalang wala na sila. Wala na rin nakita si Beeman sa kanyang mga kasamahan, samantala napag-alaman ni Captain Glass na may paparating na barko sa kinaroroonan nila. Sinabi ng Russian captain na isa ito sa kanilang destroyer at siya ang nagsanay sa mga crew ng barko. Nalaman na ng destroyer ang lokasyon ng US submarine, at agad itong nagpakawala ng rocket mortar sa karagatan. Bago pa ito sumabog ay matagumpay na nakabalik ang rescue vehicle sa submarine at nailigtas ang presidente ng Russia. Agaran din itong pinaalis ni Captain Glass upang doon tatama ang pagsabog. Patuloy naman ang pagsabog ng ibang mortar rocket. At ramdam na ramdam nila sa loob ng submarine ang mga pagsabog dahilan ng pagkakaroon ng pagtagas ng tubig sa loob nito. Nang malaman ng kapitan ng destroyer na nakaligtas ang US submarine sa mga pagsabog ay pinatira niya ito ng torpedo. Nang madetect ito ng US submarine, agaran ipinag-utos ni Captain Glass na maghulog ng decoy at humanda sa pag-dive. Nalaman din nila ang kinaroroonan ng destroyer kaya inutos niyang mag-counter-attack subalit naalala niya ang pangako niya sa Russian captain na hindi sasaktan ang mga tauhan niya kaya pinigilan niya ang kanyang mga kasamahan. Tumama sa decoy ang isang torpedo ngunit tina-target sila ng isa pang torpedo. Tinanong ni Glass ang Russian captain kung malambot ang kailaliman ng karagatan. Nang malaman niyang putik ang kailaliman ay agaran niyang pinasised ang submarine na parang hito kung saan kumalat ang putik at doon na sumabog ang torpedo. Sa Pentagon ay nag-alala ang admiral nang malaman ang pagsabog sa US submarine. Sinisisi niya si John sa plano nitong pagligtas sa Russian president dahil maaari itong palabasin ni Durev na dinukot nila ang Russian president at namatay ito sa kanilang mga kamay at ito ang magiging dahilan ng digmaan. Agaran naman naghanda ang US Navy fleet at sinabayan din ito ng Russian fleet para sa paghahanda sa magaganap na digmaan ng dalawang bansa. Samantala nakaligtas ang US submarine sa pagsabog ngunit masyadong malaki ang naging pinsala nito. Kinausap si Glass ng Russian president dahil alam ng presidente na mapagkakatiwalaan niya si Glass. Gustong kausapin ng presidente ang mga general niya upang malaman nila ang katotohanan at mapigilan nila si Durev. Sinabi ni Glass na kailangan muna nilang lumutang para makagamit ng komunikasyon. Pagbalik ni Glass sa control room ay pinasuri niya sa mga tauhan ang torpedo tubes kung gumagana pa ang mga ito. Nang suriin ng mga tauhan niya, isa sa mga ito ang naipit ng isa sa mga torpedo matapos itong mahulog. Nagtulong-tulong ang mga crew na iligtas ang kasamahan. Dahil sa ingay nila, nalaman ng destroyer na hindi pa rin tuluyang lumubog ang US submarine kaya agad nila itong binalikan. Tinawagan naman si Glass ng kanyang crew para ipaalam sa kanya na wala nang gumagana sa mga torpedo tubes nila. Nalaman din nila na nakalock na sila sa kalaban nila at siguradong wala na silang takas pa. Tinanong ni Glass ang Russian captain kung loyal ba sa kanya ang tauhan niya, kaya pinakausap niya sa Russian captain ang mga sakay ng destroyer. Binanggit ng kapitan ang bawat pangalan ng crew ng barko na ikinagulat nila at sinabi nitong huwag silang magpaputok dahil nakasakay siya sa US submarine. Kinalaunan ay lumutang na ang US submarine sa harap ng destroyer. Sa Pentagon ikinagulat ng admiral nang ibinalita sa kanya ni John na nakaligtas ang kanilang submarine sa pagsabog. Gusto naman paputukan ng kapitan ng destroyer ang Russian submarine dahil isa pala ito sa mga tauhan ni Durev, ngunit ayaw sumunod sa kanya ng mga crew dahil nakasakay doon ang kanilang kapitan. Pinagbantaan ng kapitan ang isa sa mga crew na babarilin kung hindi ito susunod sa utos niya. Bigla naman nagsalita sa radyo ang kanilang presidente na nagbabanta sa sinumang aatake sa US submarine ay pagtataksil sa bansa. Tinawagan na lang ng kapitan si Durev na ayaw magpaputok ng mga crew niya.
Sinabi ni Durev na siya na mismo ang gagawa kung ayaw nila. Agad na ipinalabas ni Durev ang mga missile launcher para palubugin ang US submarine. Nang malaman ito ng Pentagon ay tinawagan nila na otorisado siyang magpaputok laban sa Russia. Agad na pinaghanda ni Glass ang mga tauhan para sa pakikipaglaban dahil mayroon pa silang natitirang Tomahawk missile na panlaban. Nang handa na ang mga crew ni Glass sa pagpapaputok, tinanong niya ang Russian captain kung nalagay na ba ito sa ganung sitwasyon. Sumagot ang kapitan na hindi pa. Mula sa command center, inutos ni Durev ang pagpapalipad ng mga missile patungo sa US submarine. Gusto nang mag-counter-attack ng mga crew ni Glass sa pag-asang ma-intercept pa nila ito. Ngunit hindi niya ito pinayagan magpaputok. Bigla naman in-intercept ng Russian destroyer ang mga missile na patungo sa US submarine upang hindi matamaan dahil sakay nito ang kanilang presidente. Agaran din nagpalipad ng missile ang destroyer patungo sa command center kung nasaan si Durev dahilan ng pagsabog nito. Ikinagulat ng mga sakay ng US submarine ang nangyari at masayang-masaya ang lahat na buhay sila. Tinanong naman si Glass ng Russian President kung paano niya nalaman na ililigtas sila. Sumagot lang ito na umasa lang siya. Umatras na rin ang Russian fleet matapos malaman na kagagawan ng Russian Defense Minister ang lahat. Kinamayan naman ng Admiral si John nang magtagumpay ang plano niya. Kinalaunan ay bumaba na ang mga Russian para bumalik sa kanilang bansa. Bago bumaba ang Russian captain, nagpasalamat ito at humanga sa ginawa ni Glass para sa kaligtasan ng kanilang mga bansa at nakipagkamay ito kay Glass kung saan ibinigay ni Glass ang kanyang coin bilang submarine captain. Sa huli ay nagkakilala si Beeman at Glass na halos hindi makapaniwala sa kanilang nagawa para lang mapigilan ang digmaan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Paki-like naman po ng video at mag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood.